Noong bungad ng Setyembre 2022, isa akong leader ng pangkat ng pagdidilig sa iglesia. Noong panahong iyon, kalilipat lang ng dalawang baguhan na sina Sister Chojan at Sister Yang Yun galing sa isa pang iglesia. Hiningi sa akin ng leader na magsaayos agad ng mga taong magdidilig sa kanila. Sinasabing may mahusay na kakayahan at pangunawa ang dalawang sister na ito, na dapat ay mas bigyang pansin ko kung kumusta ang lagay nila sa kalaunang pagdidilig at na pwede silang linangin at sanayin para sa mga tungkulin sa lalong madaling panahon. Binanggit din ng leader na kamakailan ay nagulo ang kalagayan ni Chojan dahil sa pag-uusig at paghadlang ng pamilya niya at na kailangan niya ng higit na pagbabahaginan at tulong. Pagkatapos nito, isinaayos kong makipagkita ang mga tagadilig kina Chojan at Yang Yun at nakipagbahaginan din ako kay Chojan gamit ang mga salita ng Diyos. Maayos naman ang kalagayan ni Yang Yun, kaya iniwan ko siya sa mga tagadilig nang may kumpiyansa. Mabilis na lumipas ang isang buwan at tinanong ako ng leader kung kumusta na ang lagay ni Chojan at Yang Yun, kung nagkaroon na sila ng anumang pag-usad at kung pwede silang linangin. Pagkakita sa sulat ng leader, medyo nataranta ako. Naisip na nakipagbahaginan lang ako kay Chojan noong simula at pagkatapos makitang bumuti ang kalagayan niya, hindi ko na siya sinubaybayan at nakalimutan kong subaybayan at siyasatin ang mga detalye sa kalagayan ng dalawang baguhang ito. Ano na ang dapat kong gawin ngayon? Paano ako dapat sumagot? Kung diretsahan ko lang sasabihing nakalimutan kong magsubaybay, tiyak na sasabihin ng leader na naging pabasta-basta ako. Hindi ako gumagawa ng tunay na gawain, na hindi ko ginawa ang partikular na pinagawa sa akin at naganap akong hindi maaasahan. Masisira niyon ang pride ko at baka mapungusan pa nga ako. Para maiwasang makita ng leader na hindi ako nakagawa ng tunay na gawain, nakaisip ako ng isang solusyon. Agad akong magpapadala ng sulat sa mga tagadilig para siyasatin kung kumusta na ang lagay ni Chojan at Yang Yun. At pagkatapos, ay sasagot ako sa leader. Sasabihin kong nagsusubaybay ako. Pero malinaw na minsan lang ako nakipagbahaginan kay Chojan sa pinakasimula. At pagkatapos, ay nakalimutan ko na silang subaybayan ni Yang Yun. Hindi ba't isang lantarang kasinungalingan ang pagsasabing sinubaybayan ko sila? Hindi. Hindi pwedeng tahasan na lang akong magsinungaling. Kaya nag-isip ako ng iba pang paraan. Hindi ko direktang sasabihing nagsubaybay ako, ni sasabihing hindi ko pinagtuunan ng pansin ang pangungumusta. Sa halip, magpapaligoy-ligoy ako at sasabihin ko, nagkataong nagtakda ako ng pagtitipon kasama ang dalawang tagadilig. Plano kong siyasatin sa pagtitipon kung kumusta ang lagay ng dalawang baguhan kamakailan. Babalikan agad kita pagkatapos niyon. Pagkatapos isulat ang liham, medyo hindi na palagay ang puso ko. Pakiramdam ko ay talagang nagiging tuso at mapanlin lang ako. Pero natakot akong kung hindi ako sasagot sa ganitong paraan, sasabihin ng leader na hindi ako gumagawa ng tunay na gawain. Kaya sa huli, ganito ako sumagot. Kinabukasan, bigla akong nahilo, parang nasusuka at hindi makatayo. Pinaalalahanan ako ng isang sister na kapag nagkakaroon ng biglaang karamdaman, dapat hanapin ng isang tao kung may aral na dapat matutuhan. Kalaunan, naisip ko kung paano hiningi sa akin ng leader na subaybayan ang lagay ni Yang Yun at Chojan. Ipinangako kong gagawin ito ng maayos, pero pagkatapos ay nakalimutan ito. Masyado na akong naging irresponsable sa bagay na ito.
Pero hindi pa rin ako naging matapat at sa halip ay pinili kong maging paligoy-ligoy, mapanlinlang at pagtakpan ang mga bagay-bagay. Hindi ba't lalo pa itong magiging kapuot-puot sa Diyos? Nakita kong pumupulupot at gumagapang na parang ahas ang mga salita at kilos ko. Kaya hinanap ko ang mga salita ng Diyos na naglalantad sa ganoong pag-uugali. Sabi ng makapangyarihang Diyos, tingnan muna natin kung anong uri ng tanong ang itinanong ng Diyos na si Jehovah kay Satanas. Saan ka nang galing? Hindi ba't ito'y diretsahang tanong? Mayroon bang natatagong kahulugan? Wala. Ito ay isang diretsahang tanong lamang. Kung tatanungin ko kayo, saan ka nang galing? Paano kayo sasagot? Ito ba'y isang tanong na mahirap sagutin? Sasabihin ba ninyong, sa pagpaparoot parito at sa pagmamanhik manaog? Hindi. Hindi kayo sasagot ng ganito. Kaya ano ang nararamdaman ninyo kapag nakikita ninyo si Satanas na sumasagot sa ganitong paraan? Nararamdaman namin na si Satanas ay kakatwa, ngunit mapanlinlang rin. Masasabi ba ninyo kung ano ang nararamdaman ko? Sa tuwing nakikita ko ang mga salitang ito ni Satanas, nasusuklam ako, sapagkat nagsasalita si Satanas, ngunit walang anumang kabuluhan ang sinasabi nito. Sinagot ba ni Satanas ang tanong ng Diyos? Hindi. Ang mga salitang sinabi ni Satanas ay hindi isang kasagutan at walang anumang kinahantungan ang mga ito. Ang mga iyon ay hindi kasagutan sa katanungan ng Diyos. Sa pagpaparoot parito sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon. Ano ang nauunawaan mo sa mga salitang ito? Saan ba talaga nanggaling si Satanas? Nakatanggap ka ba ng kasagutan sa tanong na ito? Hindi. Ganito kadalubhasa sa pagkatuso si Satanas. Hindi hinahayaan ang sino man na matuklasan kung ano talaga ang sinasabi nito. Pagkadinig sa mga salitang ito, hindi mo pa rin mababatid kung ano ang sinabi nito, kahit na tapos na itong sumagot. Gayunman, naniniwala si Satanas na perpekto ang naging sagot nito. Ano kung gayon ang iyong nararamdaman? Nasusuklam ka ba? Oo. Nagsisimula ka ngayong makaramdam ng inis sa mga salitang ito. Mayroong partikular na katangian ang mga salita ni Satanas. Ang sinasabi ni Satanas ay iiwanan kang napapakamot sa iyong ulo at hindi maunawaan ang pinagmumulan ng mga salita nito. Kung minsan, may mga motibo si Satanas at sinasadya ang sinasabi, at kung minsan, pinangingibabawan ng kalikasan nito na ang gayong mga salita ay kusang lumalabas at namumutawi mismo sa bibig ni Satanas. Hindi gumugugol si Satanas ng mahabang panahon sa pagsasaalang-alang sa gayong mga salita. Bagkus, inihahayag ang mga ito ng hindi pinag-iisipan. Nang tanungin ng Diyos kung saan ito nanggaling, sumagot si Satanas gamit ang ilang hindi malinaw na salita. Makakaramdam ka ng sobrang pagkalito na hindi mo kailanman malalaman ng eksakto kung saan nagmula si Satanas. Mayroon ba sa inyo na nangungusap ng tulad nito? Anong uri ng paraan ng pagsasalita ang ganito? Ito ay hindi maliwanag at hindi nagbibigay ng isang tiyak na sagot. Anong uri ng mga salita ang dapat nating gamitin upang ilarawan ang ganitong paraan ng pananalita? Ito ay nakapagliligaw at nakapanlilihis. Ipagpalagay na ayaw ipaalam sa iba ng isang tao kung ano ang ginawa niya kahapon. Tinatanong mo siya, "Nakita kita kahapon, saan ang punta mo?" Hindi niya sinabi sa iyo ng diretsyo kung saan siya nagpunta. Bagkus ay sinabi niya, "Grabe ang araw kahapon,
nakakapagod. Sinagot ba niya ang tanong mo? Oo, sinagot niya. Ngunit hindi iyon ang sagot na nais mo. Ito ang pagkadalubhasa sa panlilinlang na nasa pananalita ng tao. Hindi mo kailanman matutuklasan kung ano ang ibig niyang sabihin o maiintindihan ang pinagmulan o intensyon sa likod ng kanyang mga salita. Hindi mo alam kung ano ang kanyang sinusubukang iwasan sapagkat may sarili siyang kwento sa puso niya. Ito ay lihim na mapanira. Mayroon ba sa inyo na madalas ding magsalita sa ganitong paraan? Oo. Ano kung gayon ang inyong layunin? Kung minsan ba ay upang protektahan ang inyong sariling mga kapakanan, minsan upang panatilihin ang inyong pagpapahalaga sa sarili, katayuan, at imahe, upang protektahan ang mga lihim ng inyong pribadong buhay? Ano man ang layon, hindi ito maihihiwalay sa inyong mga interes at may kinalaman sa inyong mga kapakanan. Hindi ba ito ang kalikasan ng tao? Ang lahat ng may gayong kalikasan ay may malapit na ugnayan kay Satanas, kung hindi na may pamilya nito. Maaari natin itong sabihin na ganito nga, hindi ba? Sa pangkalahatan, ang ganitong pagpapamalas ay kamuhi-muhi at kasuklam-suklam. Mula sa mga salita ng Diyos ng paglalantad kay Satanas, nakita kong talagang kasuklam-suklam ang paraan ng pagsasalita ni Satanas. Kapag simple ang itinatanong ng Diyos, pwede namang sumagot ng malinaw si Satanas. Pero sa halip, nagsasalita ito sa isang paligoy-ligoy na paraan para itago ang tunay nitong mga intensyon at pakay, ginagawang nakalilito at mahirap kilatisin ang tunay na mga kaisipan at intensyon nito. Talagang lihim na mapanira at mapanlinlang ito. Batay sa mga salita ng Diyos, nakita ko na sariling pag-uugali ko ang inilantad ng Diyos. Nang subaybayan ng leader ang lagay ng 2 baguhan, napagtanto kong minsan lang akong nakipagbahaginan kay Trojan noong simula, pero dahil kalaunan ay naging abala na ako sa ibang mga bagay, hindi ko sila sinubaybayan pagkatapos silang italaga sa mga tagadilig. Wala akong naging kaalaman sa pag-usad nila, sa anumang isyong maaaring mayroon sila, o sa potensyal nila para sa paglilinang. Kung diretsahan ko lang sasabihin, hindi ako nagsubaybay, ipapakita nito sa leader na hindi ako gumawa ng tunay na gawain at na hinaharap ko lang ang mga bagay-bagay sa isang pabasta-basta at irresponsableng paraan. Masisira niyon ang pride at imahe ko at baka mapungusan pa nga ako. Kaya gumamit na lang ako ng pandilin lang. Sinasabing nagtakda ako ng pagtitipon kasama ang 2 tagadilig na ang layunin ay siyasatin kung kumusta na ang lagay ng mga baguhan kamakailan at iulat iyon pagkatapos. Sa gayon ay ipinapaisip sa leader na gumagawa ako ng tunay na gawain at na palagi kong sinusubaybayan at binibigyang pansin kung ano ang lagay ng mga baguhan. Binanggit ko rin ang personal na pakikipagkita sa mga tagadilig para siyasatin kung ano ang ginagawa ng mga ito. Pinalalabas na may mahusay akong pagpapahalaga sa pasanin. Sa gayon, ay itinatago ang issue habang pinoprotektahan ang pride at imahe ko. Nakita ko kung gaano kalihim na mapanira ang mga intensyon ko at kung paanong katulad lang ng kay Satanas ang mga salita at kilos ko. Nagiging paligoy-ligoy, mapanligaw at mapanlihis ako. Talagang tuso at mapanlinlang ako. Akala ko ay nagiging mautak ako. Nakakaisip ng isang magandang solusyon at perpektong nakakasagot. Pero sa balik ko at mapanlinlang na disposisyong ito ay nasuklam ang Diyos at naidulot ang pagkamuhi niya. Kung hindi ako agad magsisisi, paglaon
ay mabubunyag at matitiwalag ako ng Diyos. Kalaunan, pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, nagkamit ako ng kaunting pagkaunawa sa mga intensyon sa likod ng panlilinlang ko. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kapag nanlilinlang ang mga tao, sa anong mga intensyon ito nag-uugat? Anong mithiin ang sinusubukan nilang makamit? Walang pasubali, ito ay para magkamit ng kasikatan, pakinabang at katayuan. Sa madaling sabi, ito ay alang-alang sa sarili nilang mga interes. At ano ang pinakaugat ng paghahangad sa mga pansariling interes? Ito ay dahil nakikita ng mga tao ang mga pansarili nilang interes bilang mas mahalaga kaysa sa lahat ng iba pa. Nanlilinlang sila upang makinabang sila, at sa gayon ay nabubunyag ang kanilang mapanlinlang na disposisyon. Paano dapat lutasin ang problemang ito? Kailangan mo munang kilatisin at alamin kung ano ba ang mga interes, kung ano ba mismo ang idinudulot ng mga ito sa mga tao, at kung ano ba ang mga kahihinatnan ng paghahangad sa mga ito. Kung hindi mo ito maunawaan, madaling sabihin na tatalikuran mo ang mga ito, pero mahirap itong gawin. Kung hindi nauunawaan ng mga tao ang katotohanan, wala nang iba pang mas mahirap talikuran para sa kanila kaysa sa sarili nilang mga interes. Iyon ay dahil ang mga filosofiya nila sa buhay ay ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba, at ang tao ay namamatay para sa kayamanan gaya ng mga ibon para sa pagkain. Malinaw na nabubuhay sila para sa sarili nilang mga interes. Iniisip ng mga tao na kung wala ang sarili nilang mga interes, na kung mawawala ang kanilang mga interes, hindi sila mabubuhay. Ito ay na para bang hindi maihihiwalay ang buhay nila sa sarili nilang mga interes. Kaya nga, karamihan sa mga tao ay bulag sa lahat maliban sa sarili nilang mga interes. Mas mataas ang tingin nila sa sarili nilang mga interes kaysa sa anumang ibang bagay. Nabubuhay lang sila para sa sarili nilang mga interes. At ang pagdudulot sa kanilang isuko ang sarili nilang mga interes ay para na ring paghiling sa kanila na isuko nila ang buhay nila. Ipinaunawa sa akin ang mga salita ng Diyos kung bakit sinusubukan ko ang bawat panlalansing magagawa ko para pagtakpan ang mga pagkakamali ko. Ang pinakaugat ay namumuhay ako ayon sa prinsipyo ni Satanas na ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba, at pagpapahalaga sa mga personal na interes ng higit sa lahat. Halimbawa, nang tanungin ng leader kung siniyasat ko kung kumusta ang lagay ng dalawang baguhan, malinaw na nakalimutan ko silang subaybayan, na nagpakita na wala akong pagpapahalaga sa pasanin at responsibilidad para sa gawain. Pero sa halip na agad pagnilayan at itama ang sarili ko, inalala ko lang ang pride at mga interes ko. Ginawa ko kung ano ang magdudulot ng pakinabang sa akin. At nang may isang bagay na hindi kapaki-pakinabang sa akin, nagiging banta sa pride ko o maaaring humantong sa pagpupungo sa akin, pinili kong gumamit ng mga tusong panlalansi para protektahan ang sarili ko. Gumagamit ng mga mapanlinlang na salita para lumikha ng mga huwad na impresyon, para linlangin at lokohin ang mga tao. Hinahadlangan ang leader na matuklasan ang mga problema ko at maunawaan kung ano talaga ang nangyayari sa mga tungkulin ko. Nakita ko na noong namumuhay ako ayon sa mga satanikong laso na ito, lalo akong nagiging tuso, mapanlinlang, ubod ng sama, at buktot, at walang anumang wangis ng tao. Pagkatapos
ay nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Na hinihingi ng Diyos sa mga tao na maging matapat ay nagpapatunay na talagang kinasusuklaman niya ang mga taong mapanlinlang at hindi niya gusto ang mga ito. Ang pag-ayaw ng Diyos sa mga taong mapanlinlang ay pag-ayaw sa kanilang paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay, sa kanilang mga disposisyon, at pati sa kanilang mga intensyon at kanilang mga pamamaraan ng panlilinlang. Ayaw ng Diyos ang lahat ng bagay na ito. Kung ang mga taong mapanlinlang ay nagagawang tanggapin ang katotohanan, aminin ang kanilang mapanlinlang na disposisyon, at handa silang tanggapin ang pagliligtas ng Diyos, sila man ay may pag-asang maligtas, sapagkat hindi nagpapakita ang Diyos ng pagkiling sa sinuman at gayon din ang katotohanan. Kaya nga, kung nais nating maging mga taong kalugod-lugod sa Diyos, una ay dapat nating baguhin ang ating mga prinsipyo ng sariling asal, tumigil sa pamumuhay ng ayon sa mga satanikong pilosopiya, tumigil sa pag-asa sa pagsisinungaling at panlilinlang para maipamuhay ang ating buhay, at iwaksi ang lahat ng ating kasinungalingan at subukang maging matatapat na tao. Sa gayon, ay magbabago ang pagtingin sa atin ng Diyos. Dati-rati, laging umaasa ang mga tao sa mga pagsisinungaling, pagkukunwari at panlilinlang habang namumuhay kasama ang iba, at ginagamit nila ang mga satanikong pilosopiya bilang batayan ng kanilang pag-iral, bilang kanilang buhay, at bilang saligan para sa kanilang sariling asal. Isang bagay ito na kinasusuklaman ng Diyos. Sa mga walang pananampalataya, kung nagsasabi ka ng matatapat na salita, kung sinasabi mo ang totoo, at sinusubukan mong maging isang matapat na tao, sisiraan ka, huhusgahan, at itatakwil. Kaya, sumusunod ka sa mga makamundong kalakaran at namumuhay ayon sa mga satanikong pilosopiya. Lalo ka pang humuhusay sa pagsisinungaling at mas lalong nagiging mapanlinlang. Gumagamit ka rin ng mga lihim na mapanirang kaparaanan para makamtan ang iyong mga layon at sa gayon ay protektahan ang iyong sarili. Mas lalo kang nagiging maunlad sa mundo ni Satanas, at dahil dito, palalim ng palalim ang pagkahulog mo sa kasalanan at hindi mo na mapalaya ang iyong sarili. Sa sambahayan ng Diyos, eksaktong kabaligtaran niyon ang mga bagay-bagay. Kapag mas may kasanayan ka sa pagsisinungaling at pagiging mapanlinlang, mas magiging tutol sa iyo ang mga taong hinirang ng Diyos at itatakwil ka. Kung ayaw mong magsisi at nakakapit ka pa rin sa mga satanikong pilosopiya at lohika, at gumagamit ka rin ng mga pakana at pandaraya at mga sopistikadong taktika para magbalat kayo at magpanggap, malamang na mabubunyag at matitiwalag ka. Ito ay dahil kinasusuklaman ng Diyos ang mga taong mapanlinlang. Tanging matatapat na tao ang maaaring umunlad sa sambahayan ng Diyos, at lahat ng mga taong mapanlinlang ay itatakwil at ititiwalag sa huli. Matagal na itong paunang inorden ng Diyos. Matatapat na tao lang ang maaaring magkaroon ng bahagi sa kaharian ng langit. Kung hindi ka magsisikap na maging matapat na tao, at kung hindi ka dumaranas at nagsasagawa sa direksyon ng paghahanap sa katotohanan, kung hindi mo ilalantad ang sarili mong kapangitan, at kung hindi mo ilalantad ang iyong sarili, hinding-hindi mo matatanggap ang gawain ng banal na espiritu at matatamo ang pagsang-ayon ng Diyos. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, nakita ko na banal at matuwid ang disposisyon ng Diyos. Minamahal ng Diyos ang matatapat na tao at kinamumuhian ang mga mapanlinlang na tao. Kung gagamit ang isang tao ng mga mapanlinlang na taktika para tugunan ang mga kasalukuyang interes sa halip na maging matapat,
Kailanman ay hindi niya matatanggap ang pagsang-ayon ng Diyos at maitataboy at maititiwalag siya ng Diyos. Naalala ko ang isang sister na naging responsable sa gawain ng pagdidilig. Para protektahan ang reputasyon at katayuan niya at ingatan ang imahe niya sa paningin ng leader. Kahit na marami sa mga problema ng mga baguhan, ang malinaw na nanatiling hindi niya nalulutas. Gumamit siya ng pandilin lang para itago ito sa lahat. At sa ulat ng gawain niya, isinulat niyang nalutas na ang mga isyu ng mga baguhan. Ang resulta, nagsaayos ang Diyos ng mga sitwasyon para ibunyag kung ano ang totoo. Ginagamit ang pagtatanong ng ibang sister tungkol sa mga detalye, kung kumusta na ang lagay ng mga baguhan, para ilantad kung ano ang totoo. Sa huli, natanggal ang sister na ito dahil sa paghahangad sa reputasyon at katayuan, sa halip na gumawa ng tunay na gawain. Nakita kong sinisiyasat ng Diyos ang lahat ng bagay. At kahit paano pa subukan ng mga taong pagtakpan o itago ang mga bagay-bagay, paglaon ay mabubunyag ang totoo. Napagtanto kong ganito ako. Malinaw na hindi ako gumagawa ng tunay na gawain, pero sinubukan kong magpaligoy-ligoy sa issue at pagtakpan ito para itago ang totoo. Hinahadlangan ang leader na makita ang mga problema ko. Sa esensya ay huwad at mapandin lang ang mga kilos ko. Kahit na gumamit ako ng akala kong mga mautak na taktika para protektahan ang pride at imahe ko, sinisiyasat ng Diyos ang lahat ng bagay at ang gayong mga panlalansi at panlilin lang ay nagdulot lang sa Diyos na mapuot at mamuhi sa akin. Nang mapagtanto ito, nakita kong nailagay ko ang sarili ko sa panganib at naging hangal ako, at na kung hindi ako mismo magsisisi at babawi agad, sa huli ay mabubunyag at matitiwalag ako. Kalaunan, noong sumusulat sa leader, inisip kong idetalye kung paano ako naging mapandinlang at baliko, at kung paano ako gumamit ng panlilito at pandilin lang. Pero habang tinatype ko ang ilang salita sa computer, nag-atubili ako. Naiisip na, kung isusulat ko ito, hindi lang ito magiging isang usapin ng hindi pagsubaybay at pagiging irresponsable, kundi panlilin lang at panlalansi rin na mas masahol pa. Ano na ang magiging tingin sa akin ng leader kung matutuklasan niya ang tungkol dito? Baka mapungusan ako. Kaya mas mabuti na sigurong hindi ito banggitin. Tutal, kung wala akong anumang sasabihin, hindi malalaman ng leader at hindi ko kakailanganing tiisin ang mga pagdurusang ito. Habang nahihirapan ang loob ko, naisip ko ang mga salitang ito ng Diyos. Matatapat na tao lang ang maaaring magkaroon ng bahagi sa kaharian ng langit. Kung isusuko ng mga tao ang katotohanan alang-alang sa kanilang mga interes, mawawala sa kanila ang buhay at ang pagliligtas ng Diyos. Ang mga taong iyon ang pinakahangal. Agad kong hinanap ang mga salita ng Diyos para basahin. Sabi ng makapangyarihang Diyos, inililigtas ng Diyos ang mga naghahangad sa katotohanan. Kung hindi mo tatanggapin ang katotohanan, at kung wala kang kakayahang pagnilay-nilayan at alamin ang sarili mong tiwaling disposisyon, hindi ka tunay na magsisisi at hindi ka magkakaroon ng buhay pagpasok. Ang pagtanggap sa katotohanan at pagkilala sa iyong sarili ang landas tungo sa pag-unlad sa buhay at pagtatamo ng kaligtasan. Ito ang pagkakataon para sa iyo na lumapit sa harapan ng Diyos at matanggap ang kanyang masusing pagsisiyasat, paghatol at pagkastigo, at matamo ang katotohanan at ang buhay.
Kung susukuan mo ang paghahangad sa katotohanan, alang-alang sa paghahangad ng kasikatan, pakinabang, at katayuan at sarili mong mga interes, katumbas lang ito ng pagsuko sa oportunidad na matanggap ang paghatol at pagkastigo ng Diyos at na mata mo ang kaligtasan. Pinipili mo ang kasikatan, pakinabang, at katayuan at ang sarili mong mga interes. Pero ang isinusuko mo naman ay ang katotohanan at ang nawawala sa iyo ay ang buhay at ang pagkakataong maligtas. Ano ang mas mahalaga? Kung pipiliin mo ang sarili mong mga interes at isusuko mo ang katotohanan, hindi ba ito kahangalan? Sa payak na pananalita, isa itong malaking kawalan para sa isang maliit na pakinabang. Ang kasikatan, pakinabang, katayuan, pera, at mga interes ay pawang pansamantala lamang. Nawawala ang mga ito tulad ng usok, samantalang ang katotohanan at ang buhay ay walang hanggan at hindi nagbabago. Kung lulutasin ng mga tao ang kanilang mga tiwaling disposisyon na nagsasanhi na hangarin nila ang kasikatan, pakinabang at katayuan, may pag-asa silang magtamo ng kaligtasan. Bukod dito, ang mga katotohanang nakakamit ng mga tao ay walang hanggan. Hindi makukuha ni Satanas mula sa mga tao ang mga katotohanang ito o ng kahit sino pang iba. Tinatalikuran mo ang iyong mga interes, ngunit ang nakakamit mo ay ang katotohanan at kaligtasan. Ang mga resultang ito ay pagmamay-ari mo at nakakamit mo ang mga ito para sa iyong sarili. Kung pipiliin ng mga tao na isagawa ang katotohanan, kahit na nawala na ang kanilang mga interes, natatamo nila ang pagliligtas ng Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ang mga taong iyon ang pinakamatatalino. Kung isusuko ng mga tao ang katotohanan alang-alang sa kanilang mga interes, mawawala sa kanila ang buhay at ang pagliligtas ng Diyos. Ang mga taong iyon ang pinakahangal. Kung ano ang pipiliin ng isang tao, ang kanyang mga interes o ang katotohanan, ay labis na nagbubunyag. Yaong mga nagmamahal sa katotohanan ay pipiliin ang katotohanan. Pipiliin nilang magpasakop sa Diyos at na sumunod sa Kanya. Mas gugustuhin nilang talikuran ang mga sarili nilang interes para mahangad ang katotohanan. Gaano man nila kailangang magdusa, determinado silang panindigan ang kanilang patotoo upang palugurin ang Diyos. Ito ang pangunahing daan sa pagsasagawa ng katotohanan at pagpasok sa katotohanang realidad. Ang mga salita ng Diyos ay nagsilbi bilang isang paalala at nagbigay sa akin ng isang landas ng pagsasagawa. Hindi nalalabag ang matuwid at banal na disposisyon ng Diyos. Sa kaharian ng Diyos, ang mga taong gusto niya ay ang matatapat na tao at inililigtas niya ang matatapat na tao. Kung isusuko ko ang pagsasagawa sa katotohanan para protektahan ang mga interes ko, katumbas ito ng pagsuko sa pagkakataong makamit ang katotohanan at maligtas. Siguro, maaaring hindi magkakaroon ng malulubhang kahihinatnan ang hindi pagsasagawa minsan sa katotohanan. Pero sa katagalan, kung palagi kong hindi matatalikdan ang mga personal na interes o hindi ako makakapaghimagsik laban sa laman kapag nahaharap sa mga bagay-bagay, hindi ako magkakaroon ng magandang kalalabasan o destinasyon. Kung kaya kong unti-unting talikuran ang mga personal na interes at maghimagsik laban sa laman para isagawang katotohanan, mapapalapit ako ng mapapalapit sa mga pamantayan ng mga hinihingi ng Diyos. Pagkatapos ay nabasa ko ang mga salita ng Diyos na nagsasabing, ang pangangasiwa sa mga tao, pag-oobserba sa kanila, pagsisikap na maunawaan sila, lahat ng ito
ay para tulungan silang pumasok sa tamang landas ng pananalig sa Diyos, para bigyan sila ng kakayanang gawin ang kanilang tungkulin ayon sa hinihingi ng Diyos at ayon sa prinsipyo, upang hindi sila makapagdulot ng mga kaguluhan o pagkagambala, at upang pigilan silang gumawa ng walang saysay na gawain. Ang layo ng paggawa nito ay ganap na tungkol sa pagpapakita ng responsibilidad sa kanila at sa gawain ng sambahayan ng Diyos. Walang masamang hangarin dito. Ipinaunawa sa akin ng mga salita ng Diyos na ang pagsasagawa sa pagiging isang matapat na tao ay nagbibigay daan sa ibang makita ang katiwalian at mga pagkukulang sa gawain ko, at para mapangasiwaan at masuri ng mas mabuti ng mga leader ang gawain ko, matukoy ang mga problema, at makapagbigay ng gabay at tulong sa tamang oras para maging mas maingat at responsable ako sa pagtrato sa mga tungkulin ko na magiging kapaki-pakinabang para sa akin sa paggawa ng maayos sa mga tungkulin ko. Nang mapagtanto ito, biglang gumaan ang loob ko at nagdasal ako sa Diyos. O Diyos, para protektahan ang pride at katayuan ko, gumamit ako ng panlilin lang at nasuklam ka sa akin. Sa pagkakataong ito, ano man ang isipin ng mga kapatid, handa akong tanggapin ang pagsisiyasat mo, isagawa ang katotohanan at maging isang matapat na tao. Pakiusap, gabayan mo ako. Pagkatapos, nagtapat ako sa leader tungkol sa kalagayan at pagbubunyag ko ng katiwalian, at medyo guminhawa at lumaya ang pakiramdam ko. Kalaunan, hiningi sa akin ng supervisor na iulat kung kumusta ang lagay ng gawain ng pagdidilig kamakailan, at bigla akong nabalisa ng husto. Sa nagdaang huling ilang araw, dahil naging abala ako sa ibang gampanin, hindi ako nakapagbigay ng detalyadong mga tugon sa mga isyong binanggit ng ilang tagadilig. Hiningi sa amin ng leader na magbigay ng ilang magandang landas para sa mga tagadilig, at hindi ko rin iyon na ipatupad. Kung matapat ko itong iuulat sa supervisor, iisipin ba niyang nagpapaliban-liban ako at hindi gumagawa ng tunay na gawain? Habang nakahiga sa kama sa gabi, hindi ako makatulog dahil iniisip ko kung paano po protektahan ang pride at imahe ko. Napagtanto kong gusto ko na namang maging mapanlinlang, at napagtanto ko ring ang sitwasyong ito ay pagsubok ng Diyos sa akin. Tinitingnan kung kaya kong tanggapin ang pagsisiyasat niya at maging isang matapat na tao. Naisip ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Hinihingi ng Diyos sa mga tao na maging matapat, na magsalita ng matapat at gumawa ng matatapat na bagay, at na hindi maging mapanlinlang. Ang kabuluhan ng pagsasabi nito ng Diyos ay upang bigyang kakayahan ang mga tao na magkaroon ng tunay na wangis ng tao, at na hindi sila maging gaya ni Satanas na nagsasalita na parang ahas na gumagapang sa lupa sa pamamagitan ng pagkuha ng paikot, hindi direktang ruta, at hindi pagpapahintulot sa ibang tao na maarok ang katotohanan ng usapin. Ibig sabihin, sinasabi iyon para ang mga tao, kapwa sa salita at sa gawa, ay magsasabuhay ng wangis ng isang tao at magiging marangal, matuwid, at disente, nang hindi nagtatago ng masamang panig o anumang kahiyahiyang mga bagay, at nang nagtataglay ng malinis na puso. Sinasabi iyon para maging pareho ang mga tao sa kanilang loob at labas. Sinasabi ang anumang iniisip nila sa kanilang puso, hindi dinaraya ang Diyos o ang sino mang ibang tao, walang tinatago, may pusong gaya ng isang dalisay na lupain. Ito ang hinihingi ng Diyos, at ito ang layo ng Diyos
sa paghingi sa mga tao na maging matapat. Muling ipinaalala sa akin ng mga salita ng Diyos na ang pagiging isang matapat na tao ay nangangahulugan ng pagsasalita at pagkilos sa isang matuwid at bukas loob na paraan, pagtanggap sa pagsisiyasat ng Diyos sa kung ano ang nagawa at hindi nagawa, at pagiging simple at bukas loob kapwa sa Diyos at sa mga tao. Kahit na humantong ito sa pagpupungos, kailangan kong magsalita ng matapat nang hindi gumagamit ng mga panlalansi o panlilinlang para pagtakpan ang totoo. Ang sinserong pag-asa lang ng ganito ang marapat na wangis ng isang matapat na tao. Kalaunan, iniulat ko sa supervisor kung kumusta ang pag-uusad ng gawain sa isang matapat na paraan. Tapos, ay nakipagbahaginan ako para lutasin ang mga isyu ng mga taga-dilig at nagbahagi sa lahat ng ilang magandang pamamaraan para sa pagdidilig ng mga baguhan. Sa pamamagitan ng pagsasagawa sa ganitong paraan, naranasan ko mismo na ang pagiging isang matapat na tao na tumatanggap sa pagsisiyasat ng Diyos at sa pangangasiwa ng tao ay nakakatulong na masigurong haharapin ko ang gawain ko ng may responsibilidad at kasipagan na talagang nagpoprotekta sa akin habang ginagawa ko ang mga tungkulin ko. Matapos pagdaanan ang karanasang ito, nakita ko na kung wala ang paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos, hindi talaga magbabago ang mapandinlang at buktot kong disposisyon. Sa pamamagitan ng pagharap sa mga sitwasyon at pagtanggap ng mas marami sa pagsisiyasat ng Diyos, pagbitiw sa mga personal na interes, at sadyang pagsasagawa sa pagiging isang matapat na tao, saka lang nakapagtamo ng unti-unting pagbabago ang tiwaling disposisyon ko.